Ang pelikula ay nagsisimula sa pangunahing tauhang si Kayleigh na nangingisda kasama ang kanyang ama. Sa kasamaang palad, na aksidente sila pauwi ng bahay at namatay ang kanyang ama. Makalipas ang 1 taon sa klase ng Espanyol, kinakailangang ibahagi ng mga estudyante ang kanilang mga plano para sa bakasyon. Napansin ng guro na hindi nakikinig si Kayleigh kaya binato niya ito ng pambura ng whiteboard. Hinamon niya si Kayleigh na ang tanging dahilan kung bakit hindi niya ito parurusahan ay dahil sa iniisip ng namayapa niyang ama. Ito ang nagtulak kay Kayleigh na suntukin ang kanyang guro. Sa susunod na eksena, makikita si Kayleigh sa hukuman ng kabataan. Matapos ang pagyao ng kanyang tatay, siya ay nasangkot sa ilang mararahas na insidente. Nakita ng huwes ang kanyang dalamhati at nagpasyang sa house arrest siya ilalagay ng 3 buwan sa tag-init kesa sa kulungan. Sa bahay, sinuot ni Detective Parker ang ankle monitor kay Cale, binilinan siya na huwag lumagpas sa 100 talampakan mula sa tracker. Kung lalabag siya, mag-a-alarm ang monitor at bibigyan siya ng 10 segundong babala bago bumalik sa normal. Nang singilin ni Parker ang ina ni Cale, nahayag na ang isang kasamahan ay kamag-anak ng guro sa Spanish. Pinaalalahanan siya ni Parker na ang 3 buwan ay tila madali, ngunit kung iisipin ni Cale ang pangungulila sa loob ng bahay, maaari itong magdulot ng depresyon, kaya iminungkahi niyang humanap ng libangan at palipasin ang oras. Tinanggap ni Cale ang mungkahi at umubos ng oras sa paglalaro ng video games. Naglaro siya ng mga laro, Xbox, iTunes, nanood ng mga palabas at nagpakasasa sa bahay. Yayik isang araw nang subukang gamitin ni Cale ang Xbox, nalaman niyang napatigil ng kanyang ina ang subscription. Hindi naglaon, kinausap siya ng kanyang nanay. Galit sa kaguluhan, pinatay ng kanyang nanay ang TV. Tawag sa kanya ng ina ay Petty, kaya lalo itong idinramatiko ng ina sa pamamagitan ng pagputol ng lahat ng serbisyo ng telebisyon. Naipit si Kale sa pag-aayos ng bahay. Ang mga sumunod na araw, na puno ng monotonya at pagkabagot, ay nagudyok sa kanya na kontakin ang isang kaibigan upang ilabas ang hinaing at alamin ang mga pangyayari sa labas na magpapasigla sa kanya. Isang araw, may narinig siyang kaingay mula sa kapitbahay at sumilip siya. May bagong lipat pala at bago pa man niya lubos na masilayan, umalingaw-ngaw ang doorbell. Dali-dali niyang sinagot ang tawag, ngunit sa pagmamadali ay nasaktan niya ang kanyang ulo. Pagbukas ng pinto, isang nasusunog na papel ang kanyang sinalubong. Agad niyang tinapak-tapakan ito upang apulahin, na hindi niya agad natanto na ito'y dumi ng aso na iniwan ng mga paslit na nagbibiro. Pagkatapos nila siyang paglaruan, nagalit si Cale at hinabol sila habang binabaliwala ang persistenteng pagtunog ng kanyang monitor. Pagbalik niya at lumipas na ang pula ng ilaw trapiko, nagtangka siyang magpakalma ngunit sinita siya ng pulis dahil sa pagtawid niya sa kanyang limitasyon. Nang masilayan niya si Ashley, ang anak ng kanyang kapitbahay, agad siyang naakit. Ni hindi niya inisip ang nalalapit na pagdakip, nakatutok lamang ang kanyang pansin sa mapang-akit na tingin ni Ashley. Tumawag si Cale kay Parker pagkatapos niyang makalusot sa paniwalang may bias ang pulis dahil sa kaugnayan nito sa pamilya. Ngunit di pumayag si Parker dahil di naman daw siya inaresto. Sa halip, ipinayo ng pulis na mag-ingat siya para sa kanyang seguridad. Nominarkahan niya ang mga hangganan sa loob ng bakuran upang hindi niya ito malampasan habang nakita niyang umuwi si Ashley sakay ng kotse. Agad siyang pumunta sa kanyang kwarto at pinanood niya ito habang hinuhubad ang kanyang damit. Maya-maya, dumalaw ang kanyang matalik na kaibigan na si Ronnie. Nag-usap sila at ipinakita niya kay Ronnie ang mga tanawin na kanyang nakikita mula sa kanyang kwarto. Ang una nilang kapitbahay, si Pilch, ay nakikipagtalik sa kanyang katulong tuwing Huwebes kapag lumabas ang kanyang asawa para sa training. Sumunod ay si Turner, nagpapatabas ng kanyang damuhan ng 2 beses sa isang araw. Huli, ipinakita niya kay Ronnie ang kanyang paboritong tanawin, ang bahay ni Ashley. Kinaumagahan, naisipan ni Cale na kunin ang kanyang sulat mula sa kahon sa koreo. Maingat siyang lumusot sa kanyang hangganan, siguradong hindi niya nalalampasan ang limitasyon habang inaabot ang sulat. Natulungan siya ni Ashley sa kanyang pagsubok. Ngayon lang sila nagkausap ng personal, subalit sa tawag ng kanyang ina, kailangan niyang magpaalam. Nang gabing iyon, pinanood ni Cale ang balita at nasaksihan ang ulat patungkol sa pagkidnap sa isang dalagita. Kasali sa balita ang video ng sasakyan ng mga kidnapper, subalit hindi nagtagal ay lumipat siya ng channel dahil hindi siya interesado sa ulat. Sunod ay ginamit niya ang kanyang binoculars para obserbahan si Ashley sa kanyang kwarto. Minatyagan niya si Ashley habang nag-stretching. Nang magawi ang tingin ni Ashley sa direksyon niya, dali-dali siyang nagtago. Naaalala na dahil gabi, hindi siya mapapansin ni Ashley. Makalipas ang ilang sandali, nakatulog siya, subalit nagising at napuna na bumalik si Turner sa kanyang lugar sakay ng isang sasakyang kagaya ng nasa ulat kanina. At may kasama pa itong bangkay na ikinagulat niya at ginising siya ng kanyang ina na nag-usisa sa kanyang ginagawa. Dahil may pagdududa, nagtungo siya kinabukasan para kumuha ng dyaryo at doon niya kinumpirma ang sasakyan at sinilip din ang kampo ni Turner. Inusisa siya ni Turner, nagtatanong kung anong kanyang pakay. Lumalabas, nakikipag-usap si Turner sa isang kuneho na nakapagpakalma sa kanya. Sa sumunod na pagbisita ni Cale, binasa niya ang latest na balita
Tinitiyak na ang kamakailang kidnapping ay pareho lang sa isinasagawa ng isa pang serial kidnapper mula Texas na nakaligtas. At natagpuan lang nila ang kanyang bakanteng bahay. Ngunit si Cale ay hindi interesado dahil ang kanyang atensyon ay nakuha ni Ashley. Pagkatapos ay sila ay na-distract. Nang maghanda si Ashley upang lumangoy, aksidenteng nabangga ni Ronnie ang binoculars at agad silang nagtago. Bilang tugon, bumangon si Cale upang suriin kung napansin sila ni Ashley at napatingin siya dito. Maya-maya pa, may kumatok at lumabas na si Ashley. Masaya nila itong binati at nagtaka siya kung bakit sila matagal magbukas ng pinto. Nang siya ay pumasok, napansin niya ang binoculars at inusisa kung nagmamatsyag ba sila sa mga kapitbahay. Para sa kanilang depensa, ipinaliwanag nila na sinusubaybayan lang nila si Turner dahil sa pag-aalanganin dito. Nag-share sila ng impormasyon tungkol sa sasakyan, pero sa pagsuri ni Ashley, napansin niyang pinalitan na ni Turner ang pintura ng sasakyan at binago ang estilo nito. Sa wakas, magkasama silang nag-aral ng iba pang mga kaso at kinalaunan ay ginutom, kaya nagdesisyon silang umorder ng pizza. Bumagsak ang gabi at habang natutulog si Ronnie, nagsimula ang pag-uusap ng DO at tinanong ni Kayla kung bakit lumipat si Ashley. Napagpasyahan nila na bantayan ang tirahan ni Turner at nakita nila siyang nagmamaneho ng kakaibang sasakyan papasok sa bahay kasama ang babae na nakilala ni Ashley bilang club girl dahil sa badge sa kamay nito. Minatyagan nila si Turner na lumalapit sa babae at may dalang kutsilyo. Naghinala sila ng masama, ngunit taglang pala sa damit ng babae ang tinanggal. Pagkatapos, tinawagan si Ashley ng kanyang ina at umuwi siya, kaya inihatid siya ni Cale. Bumalik si Cale sa kanila at nagpatuloy sa pagbabantay sa paligid at nakita niya ang isang babae na humihingi ng saklolo na may hiyaw. Sinubukan niyang kuhanan ang pangyayari, ngunit na-activate niya ang flash kaya napansin siya ni Turner. Dali-dali siyang nagtago at tinangkang gamitin ang kanyang kamera, ngunit nagulantang siya. Habang tumitingin si Turner sa kamera, biglang tumunog ang telepono niya at si Ronnie ang tumatawag. Bilisang sinabi ni Gale sa kanya ang mga pangyayari, ngunit nasaksihan niyang lumabas ang babae afterwards. Natulala siya sa takot ng gabing iyon at biglaang nadiskubre na nasa loob ng bahay si Turner na may hawak na kutsilyo at ipinaliwanag ng ina na sinakluluhan siya ni Turner sa flat na gulong. Kinwestiyon ni Turner kung bakit magdurusa habang wala ang kanyang nanay. Umamin si Cale na nasaktan niya ang kanyang maestro sa Espanyol at umamin din si Turner na may mga panahon ding gusto niyang saktan ang ilang maestra sa paaralan. Sa gabing iyon, may handaan si Ashley sa tahanan. Si Kayla, na di makapunta, ay nanood mula sa bintana at nakaramdam ng inggit nang makita niyang may kasama si Ashley. Bilang ganti, gumawa siya ng ingay sa pamamagitan ng pagpatugtog ng malakas na musika mula sa speaker sa bintana. Ito'y nag-udyok kay Ashley na kumprontahin siya at nagbanta na itatapon ang kanyang telepono, maliban na lang kung umamin si Kayla na binabantayan niya siya. Inamin ni Cale na binabantayan niya ito simula nang dumating siya at kaysa magalit, siya ay nadala. Nagtalik sila at pagkatapos ay namataan nila si Turner na hila ang asul na bag papunta sa kanyang auto. Akala nila katawan ito, kaya kinaumagahan ay pinagtatag ni Ronnie ang kotse ni Turner habang nagmamasid naman si Ashley sa mall. Subalit, nawalan siya ng paningin dito at inabangan niya ito sa parking lot, natakot dahil sa kanyang kalagayan. Akala niya ay sasaktan niya ito. Sa halip, sinabi niya sa kanya na gusto niya ng privacy. Samantala, aksidenteng nahulog ni Ronnie ang kanyang telepono sa kotse ni Turner. Sa susunod na eksena, pumasok si Ronnie sa garahe ni Turner para kunin ang telepono habang nanonood si Cale mula sa bahay. Inamin ni Ronnie na may mabahong amoy at iminungkahi ni Cale na imbestigahan. Gayunpaman, nagsimulang magsara ang pinto ng garahe. Sa pag-aakalang na-itrap si Ronnie, dali-daling pumunta si Cale sa bahay ni Turner. Dumating ang pulisya dahil sa isang abiso at inakusahan ni Kayla si Turner ng pagpatay. Gayunman, ang asul na bag ay naglalaman ng patay na usa na aksidenteng nabangga ni Turner. Kagabi, humingi ng paumanhin ang ina ni Cale kay Turner upang hindi ito maghain ng reklamo, habang si Cale ay nakatanggap ng tawag para kay Bronnie na ikinagalit niya dahil inisip na wala na si Ronnie. Nagpasya si Cale na suriin ang mga recording at nadiskubre niya ang katawan ng babae. Kasabay nito, inatake ni Turner ang kanyang ina at di naglaon, nabugbog rin si Ronnie sa kamay ni Turner habang tinatangka nitong manakit kay Cale. Binasag ni Caleb ang kanyang limitasyon para makatawag ng pulis, subalit nahatak siya pabalik. Hinuli siya ni Turner sa bahay, hangad na ipasa sa kanya lahat ng kasalanan at pilitin siyang magsulat ng pag-amin. Tumanggi si Cale sa panggigipit at nasaktan. Dumating si Ashley para mailigtas sila at nagtago sila sa bahay ni Turner. Di nagtagal, winasak ni Turner ang pinto, subalit tumalon sila sa swimming pool ni Ashley, naka-activate ang alarma. Subalit, pinili ng pulis na tapusin ang kanyang pagkain bago pumunta. Bumalik si Cale sa bahay ni Turner upang hanapin ang ina. Siya'y nahulog sa isang tangke at may nakitang mga nabubulok na katawan. Nakalabas siya at nakita ang ina na nakabitin sa kwarto. Nang dumating ang kapulisan, pinatay sila ni Turner. Sinubukan ni Turner na salakayin si Cale, ngunit napigilan ito ng ina sa pamamagitan ng saksak sa binti ni Turner. Nakipagbuno si Cale kay Turner, kalaunan ay natalo niya ito at inihagis sa swimming pool na may patay na mga katawan. Lumayas siya kasama ang ina at dumating si Parker para tanggalin ang anklet. Sinabi rito na siya'y napalaya dahil sa mabuting ugali.
Sa bandang huli, umalis na si Kale sa kanilang bahay. Hanapin si Ashley. Nagpalitan sila ng mapusong halik habang sila'y kinukunan ni Ronnie ng video sa wakas ng pelikula. Mag-subscribe para sa mas marami pang video na ganito. I-click ang like para suportahan ang channel. Magkomento rin kung nais mong i-recap namin ang paborito mong pelikula. Salamat sa iyong suporta